Hey guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit po nating update ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa copyright infringement ng TVJ na kung saan ay inihayin po nila, 'di ba, dito po sa GME7 and sa Tape Bulaga. But before that, nais ko po muna na batiin ang mga nandito ngayon na nakikinig sa ating YouTube channel. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. Samantala, shoutout naman sa Romy Obispo. Magandang gabi sa inyo. Special shoutout po tayo. Dahil tayo nga po ay naka 20,000 subscriber na maraming salamat po sa pagbati sa Romy Obispo. And eto nga, simulan na po natin ang atin pong mainit na balitaan, Collegiate Records, na kung saan, ayun nga po sa mga netizen, ay napag-iiwanan na po ang taping. So, busy po sila ngayon sa pag-aapila dahil po sa pagkakapanalo ng TVJ sa trademark na Itbulaga. Talagang iaakit na daw po kasi nila ito sa mas mataas, Collegiate Records, dahil ito po yung paliwanag ng attorney po ng Tape Inc. na kung basura ng IPO ang kanilang apila, iaakit po nila ito sa trial court, sa Supreme Court, Collegiate Records. So, ibig sabihin ay talagang lahat po ng pwedeng paraan para mabawi po ng Tape Inc. sa TVJ ang titulong Itbulaga ay kanila pong gagawin. Aapila po sila ng aapila. Pero okay na rin yon, Collegiate Records, para maging malinaw o kumbaga ay wala na pong kapag natapos po ang lahat ng battles nito ng TVJ and mapaboran po ang TVJ is that wala na. Kumbaga ito kasi ang tanging paraan din, Collegiate Records, para matapos at wala na pong maghabol ng trademark na Itbulaga. Lalong-lalong higit po ang Tape Inc. Kasi baka mamaya niyan ay guluhin na naman po nila ang TVJ. So, yun po ang dapat nating abangan. And sa January, or sa 2024 rather, Collegiate Records, bukod po sa mga inihanda ng TVJ para sa bagong team song, sa logo na kanilang ilalabas, isa rin po sa inaabangan kasi sa 2024, ang lalabas po na copyright infringement ng TVJ na inihayin po dito sa Tape Inc. And, of course, unfair competition. Pati po GME7 kasi damay po dito sa inireklamo ng TVJ. So, kumbaga ang TVJ ay puro waiting, patuloy ang pag-usad, ang Tape Inc. naman daw ay napag-iiwanan and busy para mag-apila ng mag-apila. So, okay na rin daw yun para hindi masyadong makapag-focus itong attorney ng Tape Inc. para patuloy po ng pamamayagpag ng victory ng TVJ sa susunod pang laban. Na bahala silang ma-stress at mawindang, Collegiate Records. Basta tayo po ay happy. So, ginusto po nila ang laban na yan. Sabi nga po dito, Collegiate Records, yung mga halushos, mula po kay Fermina Bawalan, ayan, kano-ano po niya si Miss Christopher Min, Charis, pangalan pala yung Fermina Bawalan. Magandang gabi po sa inyo. Yung mga halushos at ang attorney nila sa IPO-PH pa sila. Diba? Nasa IPO pa rin ang Tape Inc. di umano. Ang TVJ naman daw po nasa Marikina ang tungo nila para i-claim yung final decision na galing sa IPO-PH at ang Itbulaga signed approval ng judge na inaantay ng TVJ. So, kumbaga ay one down nga po tapos na ang TVJ dito sa IPO. And then, patungo na naman, sunod naman pong hakbang ay dito sa Marikina Trial Court, Collegiate Records, pero itong Tape Inc. Nananatili na pa, nandito pa rin sa IPO. Pero sana nga po, Collegiate Records, no, maging pabor pa rin po sa TVJ naman ang desisyon ng Regional Trial Court sa Marikina. Medyo nakakakaba din sa 2024 na po kasi baka sa January po ito, Collegiate Records,
At kapag meron na pong TRO, ayun na, wala na magagawa ang Tape Inc. Kundi itigil po ang paggamit ng titulong Itbulaga. Kasi namamanipula po talaga nila ang mga tao base nga po kay Tito Soto. So, just keep on praying, ka-Ochi. Samantala, sabi naman po dito ni Miss Bernadette Amos. Magandarang gabi sa inyo, dapat lang gisahin ang lawyer ng mga halushos, hindi marunong, infringement lang, hindi pa pinag-aralan. Hindi ako lawyer pero naiintindihan ko ang meaning ng infringement. Napakasimple lang halushos. Registered the trademark na Itbulaga owned by Joey De Leon. There's no agreement, no consent by the owner Joey De Leon, no signature. That's a violation. Kaya yung lawyer ng mga halushos balik ka sa school and then some more and learn some more. Hindi porke nasa paper ay legal na yon. Walang signature ng may-ari so hindi po pwedeng angkinin ng mga halushos at magbayad din kayo sa copyright pati. Another kaso yan. So collegiate guys, patungkol nga po dito, So, sinasabi naman nitong si Miss Bernadette Moss about dito sa lawyer ng Tape Inc. na hindi naintindihan ng infringement. I know guys na naiintindihan niya yan. Alam niya yan. Pero, pinipilit niya na balikuin. Siyempre, dyan po malalaman kung tunay kang magaling na abogado kapag ka ang mali ay naipanalo mo, di ba? Alam niya yan, pero sinusubukan na ipanalo ang Tape Inc. Ka-OG. Samantala, sabi naman ni Just Saying, morning coffee, mas mabigat na kaso ang copyright infringement. So, ayun nga ka-OG, copyright kasi talaga ang pinaglalaban po dito ng TVJ. So, ang sinasabi po kasi ng Tape Inc. at lagi pong pinauulit-ulit ay trademark. Hindi nga po trademark infringement po ito ang habol ng TVJ, kundi yung copyright kasi talaga and mas mabigat yon. Pero since aprobado na ang TVJ or si Henyo Master Joey De Leon sa IPO, pati siguro yung pinaglalaban nilang trademark infringement or trademark na yan, ka-OG, copyright, mukhang mawawalan din po sila ng laban. Kasi ano pong alas nila or ano pong ang kanilang bala pa. Wala na, nasa TVJ na po kasi ang trademark na Itbulaga. Samantala, ayon naman kay Vinsanity, nag-aantay na lang po ang TVJ at Divina Law Firm ng result ng copyright infringement and unfair competition sa Marikina Trial Court, Regional Trial Court. Regional Trial Court. Ang resulta lalabas sa nasabing mga case will resort for injunction for unauthorized using Itbulaga trademark. So, ito lang po talaga ang makakapagpahinto siguro sa Tape Inc. na gamitin ng Itbulaga, lalo na kapag naaprubahan po yung TRO na yan. And baka kung sakasakali po na manalo ulit ang TVJ dito, mawala na po sila ng pag-asa. Marami din po kasi nagsasabi na attorneys na kahit paulit-ulit po nilang mag-apela kahit hanggang po sa Suprema, sa Korte Suprema ay mababasura lamang sila. Samantala, sabi naman po dito ni JC Pare, magandang tama, JC Pare, magandang gabi sa iyo. Ayan, tape bulaga, fake bulagta. Tape bulagta, fake bulagta, generic bulagta. Ang sakit pakinggan, sakit pangtanggapin, pero pilit kinakaya ng Tape Inc. at Paulo Contis, lalo na ngayon na canceled na ang trademark registration ng generic bulagta. That only means pirated, bulagta na rin sila, which is punishable sa batas ng Pilipinas bukod sa copyright infringement na may kasama pang kalaboso. Pero di pa rin na sumusuko ang Tape Bulagta. Talagang naka-highlight pa, naka-caps lock pa ang Tape Bulagta. Pero sa panalo ni Henyo Master Joey De Leon na registration ng Itbulaga for entertainment, baka mahimasmasa na ang Tape Bulagta o
o maghihimas na sila ng rehas. Mas pabor sa option nila is isuko na lang ang titulo ng Itbulaga at ibigay sa TVJ. Baka magpabayad pa sila o baka magpabayad pa sila sa TVJ. So sana nga po sana po mauntog po sila ka-legit na records at bigla po na lang maisipan na ibalik na lang sa TVJ, sumuko na lamang. Kasi sabi nga po ng iba pong attorneys, nag-aaksaya lamang po sila ng kanilang oras at pera. Ayon naman dito kay Vinsanity ulit, trademark ownership success. Copyright infringement, ayun, trademark ownership success niyan ni Joey De Leon. Copyright infringement pending pa rin and waiting for the decision in 2024. Ang dami natin dapat abangan sa 2024, pati pong injunction is still waiting for the decision in 2024. Kaya naman ka-OG, sa 2024 asahan po natin pagpasok po nito ay nananatili na walang kupas ang Bulaga. Dahil malamang po niyan ulit pa rin po tayong bubulagain ng bagong chapter po ng laban ng TVJ versus Tape Inc. So yun lang po muna ang update natin guys. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.